Hi po, mayroon ako nabiling buong manok. So naisipan ko ngayon magluto ng fried chicken para maiba na naman. Di lang laging sabaw ang lutoon. So una ako siyang tanggalon sa plastic. Pagkatapos kong tanggal sa plastic, para makaginhawa siya, charis. Ako na po siyang tanggalin. So, grabe naman makatali sila. Para namang hindi na tulilipad. Wala nang gambalhibot, charis. So, ayan guys, natanggal na yung tali. Hugot na hugot pag yun ilang pagtali. Bakat yun sa lawas sa manok. Akong hiwaan ang manok. Akong ikakat yung manok sa gitna sa may dibdib niya. Pag humagkat, ako na pong tanggalin yung kaniang itong taba ba ng manok. Ewan ko, itong manok na to, masarap talaga siya. Gustong gusto ko itong manok na to. Matinula man. At saka ngayon yung pagluto na ako ng fried chicken. Try ko nga lutuin siya ng fried chicken kasi mukhang masarap to siya. Kasi masarap nga sa sabaw, sa tinulang manok, sa fried chicken pa kaya charis. So pag humana ko kanang hiwa niya, ako siyang gipres-pres doon sa may hita niya at saka sa may dito sa may balakang niya para mulapad ba ang manok. And then pagkatapos ako siyang hiwaan para manunuot dyan yung lasa ng aking mamarinate ko pa kasi siya. Pagkatapos akong tanggalin yung sa may pakpak ba itong mga dulo-dulo, wala naman to siyang laman. Side by side ako siyang tanggalon. Pagka humana ako matanggal, ako na po siyang hugasan. So pagkatapos ko siyang hugasan, ayan, naglagay ako ng tissue para masipsips ang tubig. Para wabay tubig. So ako mo nang gipatuyo. And then pag gipunas-punasan ako ang buong lawas or katawan ng manok. And then pagkatapos ako nang kuha ang tissue niya. Magmarinate na ako, magbutang na kuog mga lamas. Kung unang butangan ang iyang ilawom sa iyang lawas. Maglagay ako ng paminta, asin, bawang na powder, unya, maglagay ako ng kaniyang panglasa man ni sa manok mo na misyong nila mo na gibutang nila diri pampalasa man to, lami ni siya kaayo kay na-try na nako. Buti nakabili ako niyan. Pag humanapog lagay, ako na siyang i-massage. Tapos nilagyan ko yung mga sulok-sulok ng manok para yun mananam jud ang lasa ba musulod sa iyang lawas. Ako siyang gibaliktad. Kung unsay akong pagbutang doon sa loob ng tiyan niya, ganun disim pa rin ang pagbutang nako ng mga panlasa or lamas ba. Pagkahuman ako pagbutang, akong gidaghan-daghan diri kaning murag orange ba kaning pampalasa sa manok kay lamig yun na siya kaayo. Akong gidaghan-daghan. Pagkahuman ako butang, ako na siyang gi-massage. Gi-massage na ako lahat yung katawan niya, pati balat niya kasi ang balat masarap pag crunchy niya, pati yung laman para yun may lasa yung laman ng manok. And then pagkatapos ko mag-massage, nilagay ko siya sa malaking lagayan ko kasi nga i-marinate ko siya. Tapos nilagyan ko siya ng itlog, 2 piraso, binati ko. And then pagkatapos sa itlog, naglagay ako ng cornstarch kasi i-marinate ko siya at saka para crispy yung yung manok. Kakapit dyan yung cornstarch at saka itlog. Tapos ako siyang baliktaran pag massage. Tapos nilagyan ko yung sulok-sulok or mga laman-laman ba niya para may lasa yun ang manok. And then pagkatapos ko lahat mag-massage, ako na siyang i-marinate ng 1 hour lang or 2 hours. Pero mas maganda overnight, pero ako wala na akong oras. So 1 hour ko lang siyang i-marinate. And then pagkatapos ay naglagay ulit ako ng ibang lagayan. Naglagay na ako ng harina. And then naglagay ako ng crispy fry o breading mix. Pagkatapos ko malagay, ako na silang duhang paghaluon. So pagkatapos ko maghalo-halo, ayan. So okay na yan. So ako nang ilagay yung manok.
para crunchy good kaayo siya. Alam nyo ba, itong fried chicken, naalala ko tuloy nung pumupunta ako pag linggo sa San Fernando pag magsisimba or magpunta kaming merkado sa akong mga manghod or akong mga kapatid. Pag uwi namin, bumibili talaga ako ng fried chicken sa kanto-kanto or yung nasa mga street food nagbibinta. Na-miss ko kaya yung nagluto talaga ako. So, nilagyan ko na ng harina yung buong katawan ng manok. So, ako po siyang gimasage para po butangan tanan ang iyang katawan og harina. So, ayan, mainit ng mantika. Nilagay ko na yung buong manok. So, habang ako'y nagmamarinate, naglalagay ng harina, yung mantika ay mainit na. Kailangan mainit siyang ibutang. And mainit na, i-adjust ng apoy para di po masunog ang manok. So, pagkahuman, ako siyang baliktaron para po magpantay. So, hayaan ko lang muna hanggang mag-brown konti. Nga ako siyang iduot-duot para po maluto ang ilalim ba sa may breast ng manok. So, na-miss ko talaga ang fried chicken ng Pilipinas. So, ito yung naisip kong lutuin. And then, pagkatapos, tanggalin ko muna siya or hanguin ko muna siya sa kahirapan. So, 2 beses ko siyang i-fry para mas maganda, mas crunchy. And then, ayan, natanggal ko na sa kahirapan. So, painitin ko muna yung mantikang mainit ulit. So, pagkatapos ng ilang minutong papainit sa mantika, so, pwede ko nang ibalik ulit yung manok. So, hayaan ko lang muna siyang maluto. So, kailangan i-adjust lang ninyo yung apoy para hindi siya masunog. So, baliktad-baliktarin lang para crunchy yung manok. So, aywan, kung gustong-gusto ko talaga tong manok na to, guys. Napaka-sarap ang lasa. Tapos, wala siyang langsa. Kaya, ito yung manok na yan lagi kong binibili kung gusto kong kumain ng tinulang manok. So, ayan guys, luto na ang aking fried chicken. Kain po tayo.